Hello guys and welcome sa panibagong video. Today is Wednesday, April 8, 2026. And as you all know, kung tambay ka ng Blue App or Facebook, may nagba-viral na video ngayon. Yung dalawa nating kababayang OFW sa Middle East. Nakita mo na ba? So kung nakita mo na, pareho tayo. So, yun nga, may nagba-viral ngayon sa Blue App na yung dalawang kababayan natin na nakikipagbimbangan sa kanilang mga alagang minor de edad. All I can say is, nangyari na ang nangyari. Hindi naman natin talaga alam ang buong pangyayari. Kung bakit nila ginagawa yun. Libog lang ba o libog talaga? We are all human, nalilibugan, but the thing is, ginawa nila sa mga alaga nila, minor de edad pa, and worst, nasa Middle East sila. And as we all know, mahigpit ang batas sa Middle East sa pakikipag-apid, talik sa hindi mo asawa. And worst sa kanila is mga minor de edad pa yun. We don't know the whole story guys kung bakit nila nagawa yun. Depression, homesick, etc. Problema, we don't know. Let's just hope na maging ready sila to face the consequences of their actions. Let's hope na hindi mabigat ang maging parusa nila because of their actions. Let's hope na makayanan ng kanilang pamilya ang nangyayari sa kanila. Dahil hindi lamang sila yung napahiya, kasama na din yung pamilya nilang naiwan sa Pilipinas, especially siguro if pamilyado sila, may anak sila. Let's just hope na makayanan ng kanilang pamilya ang mga nangyayaring ito. We cannot really judge them. Nangyari na ang nangyari. Nagawa na nila yon. Siguro taglibog talaga sila kung bakit nila nagawa yun sa mga minor de edad nilang alaga. We don't know. Nakita lang natin yung video na nag-viral. Yun lang yun. We don't know the whole story. And reminder na rin to sa mga may balak mag-abroad, mga kapwa OFW, na we should respect ang mga batas kung saan tayo mapupunta, saan tayo nakabase. Matuto tayong sumunod sa kanilang mga batas. At ito, dapat focus ka sa goal mo kung bakit ka nag-abroad. So nag-abroad tayo para mabigyan ng magandang buhay ang ating mga pamilya na naiwan sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga may mga anak. Nag-abroad tayo para umasinso sa buhay. So, yun lang talaga yung dapat isipin natin bilang isang OFW para may mapuntahan yung paghihirap natin dito sa abroad. Kasi hindi naman tayo nag-abroad para magpakasaya. Yes, masaya na mahirap because nga napapasaya natin yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas, nabibigyan sila mga magagandang buhay at tayo naman umasinso yung buhay natin dito sa abroad. Yun nga, para maging successful tayo na OFW is dapat
focus lang tayo sa ating goal na bakit tayo nag-abroad. Hindi natin maiiwasan yung mga ganong pangyayari. Tao lang tayo, nagkakasala, but dapat ready tayo sa mga consequences ng action natin na harapin kung ano man yun. So, I'm not here to judge them. Siguro konti. But nangyari na ang nangyari. So, let's just hope na lang na hindi sila mabigyan ng mabigat na parusa. We don't know kung yung video na to is bago o luma. And let's hope na makayanan nila. Makasurvive sila sa problemang ginawa nila. So guys, again, reminder sa mga balak mag-OFW. Mga OFW na focus lamang tayo sa goal natin bakit tayo nag-abroad. As much as possible, umiwas sa mga kasalanan na magkakaroon ng mabigat na consequence. So guys, hanggang dito na lang. Kung meron kang komento about sa video ko na to is mag-comment ka lang dyan sa baba. At kung nagustuhan mo is i-like at i-share mo na din. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe is mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel at i-hit mo na din ang notification bell para lagi kang updated pag meron akong bagong videos. So guys, again, focus na tayo sa ating goal bilang isang OFW. At yun, hanggang dito na lang. Kita-kits tayo sa susunod.